At para sa ating mga balita, nuclear war, pinaghahandaan na ng mga bansa sa Europa. At Russia, China at Iran magsasanib puwersa laban sa US. Pero bago natin umpisahan ang ating mga balita, mangyari po lamang na i-like ang video ito para sa patuloy na paghahatid natin ng ating mga updates mula sa loob at labas ng bansa. Malaking tulong po ang inyong like para sa aming mga content creator. Maraming salamat po mga kababayan. Tanong ngayon ng marami, tapos na ba ang nuclear disarmament sa mundo? Naghahanda na ba ang lahat sa gerang nuklear? Are we witnessing the death of nuclear disarmament as we knew it? Ang tanong na ito ay lumabas dahil humihiling ngayon ang bansang Germany at Poland na magkaroon na ng sandatang nuklear sa kanilang mga bansa. Isang hakbang na babago sa sitwasyon ng seguridad sa Europa. Tahasang sinabi ng Pangulo ng Poland na si Andrzej Duda na kailangan niya ng sandatang nuklear para sa bansang Poland. Yan ay bilang deterrent o panlaban sa banta ng bansang Russia. Sa isang interview na ginawa ng Financial Times, nanawagan ang Pangulo ng Poland sa Estados Unidos na ilipat na ang lahat ng mga nuclear warheads mula sa Eastern Europe patungong Poland. O kung pwede ay ilipat na ang mga nuclear weapons mula sa US patungong Poland. Dagdag pa niya, pinag-usapan na nila ito ni US Special Envoy to Russia na si Keith Kellogg. Ayon pa kay Duda, mula daw nang lumawak ang organisasyon ng NATO sa Eastern Europe noong 1999, dapat din daw isaalang-alang ang paglawak ng nuclear deterrent nito sa mga bagong teritoryo. Ang panawagan ni Duda ay nagdulot naman ng biglang pagkaalarma sa Moscow. Sa katunayan, nagbabala si Russian President Vladimir Putin sa oras na mag-extend ang NATO at ang militar nito sa mga border na malapit sa Russia. Dagdag pa ni Putin, kapag pumayag ang US sa kahilingan ng Poland, posible daw na umusok na ang tensyon sa Eastern Europe. Matatandaan na hindi ito ang unang beses na kumilos ang Poland para palakasin ang kanilang depensa. Noong isang buwan, sinabi ni Pangulong Duda na kung ayaw ng Germany na magkaroon ng mga tropang Amerikano sa kanilang bansa, buong puso naman itong tatanggapin sa bansang Poland. Ang sinabi ni Duda ay direktang patama sa sinabi ng susunod na Chancellor ng Germany na si Friedrich Merz, na kamakailan lamang ay nagsabi na hindi prioridad ng US ang seguridad ng Europa. Kaya kailangan daw na magsikap ang Europa na palakasin ang kanilang sarili. Sa kabilang banda, hinihiling naman ni Polish Prime Minister Donald Tusk na magkaroon ng direktang access ang Poland sa mga nuclear weapons at dagdagan ang Polish Army ng hanggang sa 500,000 na mga sundalo. Matatandaan na noong isang linggo, sinabi din ni Tusk na seryosong nakikipag-usap ang bansang Poland sa France tungkol sa alok nitong nuclear umbrella, isang plano na mariing sinusuportahan din ng Pangulo ng Poland. Gayunman, tutol ang Pangulo ng Poland na magkaroon ng pagawaan ng nuclear weapon sa kanyang sariling bansa. Bukod sa Poland, ito rin ang plano ngayon ng bansang Germany. Nais ni Chancellor-in-Waiting Friedrich Merz na makipag-usap sa France at Britanya para kumbinsihin sila na i-share ang kanilang nuclear capabilities. Dahil sa mga kaganapan noong ikalawang digmaang pandaigdig, ang Germany ay napilitang sumunod sa Non-Nuclear Defense Treaty na nagbabawal sa kanila upang magkaroon ng sandatang nuklear. Gayunman, pinapayagan pa rin ang Germany na makilahok sa mga usapan sa NATO tungkol sa nuclear deterrence. Yan ay kahit bawal pa rin silang magkaroon ng ganitong armas. Dahil sa mga balitang ito, tanong ngayon ng mga eksperto, papayag kaya ang US sa kahilingan ng Poland? Sisirain na ba ng Germany ang harang na naglilimita sa kanila para magkaroon ng nuclear weapon? Ano man ang maging kasagutan dito, naniniwala ang mga eksperto na ito'y simula na ng isang panibagong nuclear era sa kontinente ng Europe.
Sa ibang balita, Russia, China at Iran magsasanib puwersa laban sa US. There are rising signals of the Iran-Russia-China grouping coming closer. China, Russia and Iran are calling for an end to US sanctions. Isa na namang bagong geopolitical atmosphere sa mundo ang lumalabas ngayon. Yan ay matapos magdesisyon ng Russia, China at Iran na lalong higpitan ang kanilang alyansa. Isang malinaw na hakbang ito para tapatan ang mga hamon ng Estados Unidos. Kahapon, araw ng Biyernes, nag-host ang bansang China ng isang napakahalagang pagpupulong na dinaluhan ng mga senior diplomats mula sa Moscow at Tehran. Yan ay upang pag-usapan ang programang nuklear ng Iran. Ang nasabing pagpupulong ay dulot umano ng mas lalong pinaigting na alyansa ng Russia at Iran mula nang magsimula ang gera ng Russia at Ukraine noong 2022. Sa katunayan, isang strategic agreement ang nilagdaan ng dalawang bansa noon lamang buwan ng Enero. Ang pagpupulong ng tatlong bansa sa lungsod ng Beijing ay pinangunahan ni Vice Foreign Minister Ma Zhaoshu. Dumating din sa Beijing sina Russian Deputy Foreign Minister Ryabkov at Iranian Deputy Foreign Minister Garibabadi para dumalo sa pagpupulong na ito. Ang tatlong partido ay nagpalitan ng mga kuro-kuro hinggil sa isyong nuklear ng Iran at ang iba pang isyu na pare-parehong mahahalaga sa kanila. Kinumpirma naman ng Iran ang pagpupulong at sinabing nag-focus daw ito sa mga development sa usapang nuklear at sa panawagan ng tatlong bansa na alisin na ang mga sanctions na ipinataw sa Iran. Ang mataas na uri ng pagpupulong na ito sa pagitan ng China, Russia at Iran ay sinabayan din ng isang closed-door session ng United Nations Security Council sa New York upang pag-usapan din ang tumataas na uranium level ng Iran. Matatandaan na iginigiit ng nuclear watchdog ng UN na lalong pinapaunlad daw ng Iran ang uranium deposit nito ng hanggang sa 60%. Malapit na yan sa 90% na requirements para makabuo ng isang sandatang nuklear. Matatandaan din na bumuo ng isang nuclear deal ang 5 bansa para pigilan ang Iran na ituloy ang ambisyon nito. Pero kumalas ang Amerika sa kasunduang ito noong unang termino ni Donald Trump, kaya't naalis ang takot sa Iran at nagpatuloy sa kanilang ambisyon. Agad namang nagpadala ng suporta ang China sa Iran at sinabing karapatan nila na makabuo ng sandatang nuklear. Maliban sa usapang nuklear, lalo ding lumalakas ang puwersang militar ng tatlong bansa. Sa katunayan, nagdaos ang Russia, Iran at China ng isang naval drill sa Gulf of Oman. Nagsama-sama ang mga barkong pandigma ng mga bansang ito upang magsanay sa isang live fire exercise laban sa mga posibleng drone at boat attacks ng mga kalaban at ng mga terorista. Ang pagsasanay na ito ay marka ng lumalakas na alyansa sa pagitan ng Russia, Iran at China at ang kanilang magkakaisang kagustuhan na tapatan ang anumang hamon ng Estados Unidos at ng mga Western countries sa karagatan. Bagaman hindi nag-ooperate ang hukbong dagat ng Russia at China sa mga Western regions, kapansin-pansin ang pagkalat ng kanilang mga barko sa nasabing rehiyon. At habang patuloy na umiinit ang tensyon sa geopolitika, tumitindi rin ang diplomatikong hakbang. Kamakailan, sinabi ni Donald Trump na magpapadala siya ng liham sa Iran para muling pag-usapan ang tungkol sa isyong nuklear. At noong isang linggo, tahasan ding sinabi ni Trump na mayroon lamang dalawang pagpipilian ang Iran, makipag-usap sa US o hayaan ang US na kumilos gamit ang militar. Isang banta na tahasang binaliwala naman ng rehimen sa Iran, lalo't alam nila na pabor sa US ang lahat ng mga kondisyong hinihingi sa usapang ito. Inakusahan ni Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei na ginagamit ni Trump ang negosasyon para kontrolin ang mga bansa at hindi para makipagkasundo sa mga ito. Dahil dito, nagbabala ang Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian na hindi siya kailanman makikisali sa anumang uri ng negosasyon sa US lalo't may halong pagbabanta o pag-uutos ito sa kanila.
Hindi katanggap-tanggap kung sasabihin nila sa atin na gawin mo yan, huwag mong gawin yan. O iyan ang gawin mo. Kung ganun lang din, hindi na para makipag-usap pa sa'yo. Bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gawin sa amin. Ayaw naming makipag-away kahit kanino, pero hindi rin kami papayag na basta na lamang sumunod at magpakumbaba sa kahit kanino. Kung lalapit sila sa amin ng may dignidad, makikipag-usap din kami sa kanila ng may dignidad. Naniniwala ang mga eksperto na habang ang Iran ay kasama ng Russia at China, patuloy na mananatili ang balance of power sa mundo at ang US ay hindi ligtas sa mga hamon na dala ng alyansang ito. Hanggang dito ang ating mga balita. Muli ay maraming salamat po sa inyong pakikinig.